Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa bidyong ito, mapapanood nyo ang 5 hayop na kayang makasurvive sa iba't ibang peligro. Mula sa uod na kayang makasurvive sa kumukulong tubig hanggang sa hayop na kayang makasurvive sa kalawakan. Ilan lang yan sa matutuklasan nyo for today's video. Simulan natin ang kwentuhan sa ika-5 pwesto. Dito sa nagyayelong kabundukan ng New Zealand, merong insekto ang kayang mabuhay mula sa kamatayan. Ang tinutukoy ko ay ang higanting insektong ito. Sila ang mountain stone weta, isang uri ng insekto na malapit na kamag-anak ng mga cricket at tipaklong. Humahaba ito ng 8 pulgada at halos kasing bigat na ng daga. Kasali ito sa ating listahan ng mahuhusay na survivor dahil kaya nitong mabuhay kahit minsan na silang nabalot ng yelo. Tuwing panahon ng taglamig, ang mga weta ay nagtatago sa batuhan at hinahayaan nila ang maging yelo ang buo nilang katawan. Ang dugo ng weta ay mayroong kemikal na tinatawag na cryoprotectants na pumipigil sa yelo para hindi tuluyang mamatay ang kanilang katawan sa labis na pagkayelo. Kaya nilang mabuhay kahit sa negative 10 degrees Celsius. Pagkatapos ng taglamig, unti-unti nang malulusaw ang mga yelo at ito na ang oras ng weta para muling mabuhay. Parang ang hirap paniwalaan na ang simpleng organismo na ito ay kayang indahin ang hirap ng maging kasing tigas ng yelo. Hindi tulad ng tao, pwedeng masira ang ating balat at muscle kapag masyadong matagal na nababad sa yelo. Ang tawag rito ay frostbite. Kapag hindi naagapan, maaaring mangitim at unti-unting mabulok ang parte ng katawan na apektado ng frostbite. Baka nga kailangan pang putulin ang katawan na sinira ng yelo dahil wala na itong pag-asa na isalba pa ng mga doktor. Pang-5 lamang ang mga weta sa ating listahan dahil kaya lang nitong makasurvive sa yelo sa loob ng 2 linggo. Hindi tulad ng susunod nating contender na kayang mamuhay sa ilalim ng lupa ng hanggang 4 na taon. Teka muna, baka naman pwedeng palambing ng konti at papindot naman ng like button kasi mahalaga sa amin yung mga content creator yung pinipindot nyo yung like button. Kaya kung napindot mo na, maraming salamat. Pang-4 sa ating listahan ay ang isang uri ng isda na kayang makasurvive sa lupa. Ito ang lungfish na matatagpuan sa ilog ng Africa, South America at Australia. Tuwing panahon ng tag-init, unti-unting nalulusaw ang ilog at ang dating tirahan ng mga isda ay hindi magtatagal, magiging putikan na lamang. Namamatay ang lahat ng mga isda sa ilog pero hindi ang mga lungfish. Ang isda kasi na ito ay mayroong baga o lungs, kaya nakakahinga ito ng hangin gaya nating mga tao, kaya kahit wala ng tubig, kaya pa rin itong mabuhay. Pero syempre, mamamatay sila sa matinding init ng araw, kaya magsisimulang maghukay ang lungfish sa putikan kung saan sila magtatago. Kapag nasa ilalim na ito ng lupa, magsisimula itong mamuloktot at humanap ng tamang pwesto dahil ito ang kanilang magiging tahanan hanggat hindi pa dumarating ang tag-ulan. Ang katawan ng lungfish ay maglalabas ng malagkit na sapot para panatiliing mamasa-masa ang kanilang balat nang sa gayon ay hindi sila mamatay sa dehydration. Dito sa ilalim ng lupa, para silang natutulog. Hindi ito kumakain habang nasa ilalim ng lupa at nabubuhay lamang sila sa pagkonsumo ng naipon nilang taba sa katawan. Ang tawag rito, estivation. Habang nasa estivation state ang mga lungfish, bumabagal ang kanilang paghinga at pagtibok ng puso, kaya naman nakakayanan nilang hindi kumain at uminom ng mahabang panahon. Kaya nilang manatili sa ganitong kondisyon ng hanggang 4 na taon. Hindi natin kayang gayahin ang kapangyarihan ng lungfish dahil ang tao ay tiyak na mamamatay kapag hindi tayo nakainom ng tubig ng 3 araw. Kaya mo lang daw mabuhay ng 3 linggo nang hindi kumakain. At saka, hanggang 10 oras lang daw ang kaya mong itagal sa pagtulog, hindi gaya ng lungfish na kayang matulog ng 4 na taon. Pagkalipas ng ilang taon ng matinding tagtuyot, muling magbabalik ang tag-ulan
At ito na muli ang oras ng lungfish para magising. Lalabas na ito sa kanyang lungga para bumalik sa ilog kung saan ang tunay nitong likas na tahanan. Dito mo makikita kung gaano kahusay ang lungfish na lagpasan ang hamon ng buhay, bagay na hindi kayang gawin ng ibang isda. Ang pangatlo sa listahan ng hayop na mahuhusay na survivor ay ang pinaka nakakainis na peste sa bahay. Ito ang ipis. Kaya makasurvive ng ipis sa anumang lugar at anumang kondisyon dahil sa samot-saring talento na ibinigay sa kanila ng Diyos. Una, mahirap itong hulihin dahil sobrang bilis nitong tumakbo. Bukod pa riyan, magaling din itong umiwas sa palo. Ang katawan kasi nito ay nababalot ng mga pino ngunit sensitibong buhok na kaya makaramdam kung may paparating na anumang bagay, gaya ng kung hahampasin mo sila. Ang mga paa naman nito ay may mga buhok para maramdaman ang vibration ng lupa kung may paparating na tao para makaiwas agad sila. Kaya nitong pumasok kahit sa masisikip na butas, kaya madali itong nakakatakas sa mga kalaban. Kapag na-corner naman sila ng kalaban, handa itong lumipad. Kaya nga dapat mong galingan kung gusto mong makapatay ng ipis dahil mahirap silang hulihin. Kung gagamit ka naman ng pestisidyo, maaaring hindi ito gumana. Habang tumatagal kasi, nagiging immune o hindi na tumatalab ang kemikal na insecticide sa ipis dahil nagkakaroon sila ng resistance. Kumbaga sa madaling salita, nasasanay ang kanilang katawan sa pesticide. Kaya nga kung minsan, yung spray na gagamitin mo sa kanila ay hindi na tumatalab dahil posible na immune na sila. Hindi rin ito pwedeng mamatay sa gutom dahil kinakain ito ang kahit ano. Lalo na yung basura, nako, yan ang paborito ng ipis. Hindi ito mapili sa pagkain at dahil yan sa hindi sila masyadong tinatabla ng delikadong mikrobyo at bakterya sa tiyan. Kahit kainin pa nila ang pinakamaduming bagay sa basurahan, siguradong hindi sila magkakasakit sa dumi at bakterya. Kapag wala na silang ibang makain, handa itong kainin ang kanilang kapwa ipis para lang hindi sila mamatay sa gutom. Tsaka, alam mo ba na kaya ng ipis na mabuhay ng 7 araw kahit wala na silang ulo? Meron kasi itong pangalawang utak sa tiyan kaya gumagana pa rin ang kanilang katawan kahit wala ng ulo. Namamatay na lang ang ipis na walang ulo kapag hindi na sila nakakainom ng tubig kasi nga wala na silang ulo. Ang ipis kasi ay kayang mabuhay ng 1 buwan nang hindi kumakain at 1 linggo lang kapag hindi umiinom ng tubig. Kahit daganan mo pa ang ipis ng 1 kilo o 900 times ng kanilang timbang, hindi pa rin namamatay ang ipis. Sa lahat ng kanilang superpowers, ang kakayahan nitong makasurvive sa matinding exposure sa radiation ang pinaka nakakabilib. Napag-alaman kasi ng mga scientist na ang mga ipis ay kayang indahin sa katawan ang radiation na aabot sa level na 10,000 to 20,000. Ibig sabihin, 10 beses yun na mas mataas sa kayang indahin ng katawan ng tao sa radiation. Dahil lang sa napakaraming kapangyarihan ng ipis para lang mabuhay, deserve nila ang makapasok sa ating listahan ng mahuhusay na survivor. Ang pang top 2 sa ating kompetisyon ay andito sa pinakakailaliman ng karagatan. Kapag umabot ka sa lalim na 10,000 feet, pwede ka na makakita ng ganitong uri ng hayop. Ito ang mga tube worm na may scientific name na Riftia pachyptila. Isa itong uri ng uod na kulay pula ang katawan. Tinawag itong tube worm dahil nakasiksik ang katawan nito sa loob ng matigas at mahabang tubo para protektahan ang kanilang malambot na katawan. Humahaba ito ng hanggang 9 na talampakan. Madalas, makikita mo itong nagkukumpulan sa tabi ng mga hydrothermal vents. Ang hydrothermal vents ay ang butas sa lupa ng dagat na nagpapasingaw ng gas na hydrogen sulfide. Yang nakikita mong gas na sumisingaw, yan ang umaagos na gas na hydrogen sulfide. Mahalaga ang gas na ito sa mga tube worm dahil ito ang kanilang kinakain. Tama ka sa narinig mo. Nabubuhay ang mga uod na ito sa pagkonsumo ng hydrogen sulfide gas. Pawang kakaiba yon dahil ang hydrogen sulfide ay mas nakakalason pa kaysa sa cyanide.
Ginagamit ng mga tube worm ang kanilang kulay pulang pluma para sumagap ng hydrogen sulfide. Kung tutusin, wala namang bibig, tiyan at puwet ang mga tube worm, pero meron itong mga mikrobyo sa katawan na tinatawag na chemosynthetic bacteria na tumutulong sa tube worm para i-convert ang gas at gawin itong enerhiya para mabuhay ang tube worm. Sa madaling salita, yung chemosynthetic bacteria sa katawan ng uod ang tumutulong para makonsumo nila ang hydrogen sulfide. Ang galing, no? May ganun palang hayop kumakain ng gas. Hindi lang yan ang nakakabilib sa mga uod na ito. Kaya nilang mabuhay sa lugar na pwedeng umabot ng 80 degrees Celsius. Konti na lang halos kasing init na nun ang kumukulong tubig. Kahit umabot pa sa nagyayelong 2 degrees Celsius ang lugar, makakasurvive pa rin ang mga uod na ito. Nako, kung yung ibang hayop yan siguradong hindi tatagal sa ganito kalupit na lugar. Isipin mo yon, kung ang tao ay kasing tibay ng tube worm, kaya natin magbabad sa bathtub na puno ng asido habang ang sinisinghot mo ay ang nakalalasong hydrogen sulfide. Hindi lang yan, kaya mo ring mabuhay kahit ang kalahati ng katawan mo ay nakababad sa nagyayelong tubig habang ang kalahati naman ay nakababad sa kumukulong tubig. Pero ang pinakadelikado ay ang matinding pressure sa ilalim ng tubig na para bang may nakadagan sa iyong dibdib na balyena habang humihinga. Ganyan kasi ang buhay ng mga tube worm sa ilalim ng tubig. O diba? Ganyan katindi ang mga tube worm dahil madali lang sa kanila ang mamuhay sa ganito kalupit na lugar. Ngayong napanood nyo na ang 4 sa pinaka-extreme na survivor ng Animal Kingdom, oras na para makilala ang nakakuha ng numero 1 pwesto. Para makilala ang ultimate survivor sa Animal Kingdom, kailangan mong gumamit ng microscope para makita ang kanilang itsura. Ito ang tardigrade. Pasok ito sa kategorya ng microanimals dahil isa pa rin itong hayop kahit sobrang liit nila. May sukat lang ito na 1.5 mm. Ito ang kanilang ulo at meron silang maliliit na paa. Sa bawat paa, merong mga cute na kuko na tumutulong para makagapang sila. Kung minsan, tinatawag rin itong water bear dahil kamukha daw nito ang mga oso. Meron din itong mata kaya para talaga silang cute na oso. Ang mga tardigrades ang numero 1 sa pinakamatibay na hayop dahil kaya nitong makasurvive sa anumang sakuna. Kapag nilagay mo ito sa malamig na lugar, hindi ito mamamatay. Kahit ilagay mo rin ito sa apoy, hindi pa rin mamamatay ang tardigrade. Kahit pa nga dalhin mo pa ito sa kalawakan, mabubuhay pa rin ito. Nakakasurvive sila dahil sa proseso ng cryptobiosis. Kapag sumailalim ng cryptobiosis ang tardigrade, unti-unti nilang inuubos ang tubig sa kanilang katawan at cells hanggang sa matuyo sila at maging matigas. Yan ang tawag kapag naubos na nila ang tubig sa kanilang katawan, kaya ito na ang kanilang itsura. Kapag nasa tun state ang tardigrade, pwede silang mabuhay ng hanggang 30 years nang hindi kumakain at hindi gumagalaw. Dahil din yan sa pinabagal nila ang kanilang metabolism. Kung ang tao ay may kapangyarihan ng tardigrade, kaya nating mabuhay kahit ma-expose tayo sa matinding radiation. Kaya din natin makasurvive sa kumukulong tubig na may init na 150 degrees Celsius. At kahit balutin pa tayo ng yelo na aabot sa lamig na minus 200 degrees Celsius, baliwala lang yan sa atin. Kung lahat ng tao ay may kapangyarihan ng tardigrade, pues pwede na rin tayong makasurvive sa kalawakan. Pwede na ata tayong tumira sa buwan. Grabe no? Kaya nga sabi ng iba, baka raw alien ang tardigrade at hindi ito nanggaling sa ating mundo. Dahil sa tibay ng mga tardigrade, sila ang ating hihirangin bilang pinaka-extreme na survivor sa Animal Kingdom. Kung ikaw ang tatanungin, meron ba akong nakalimutang hayop na isama sa ating listahan? Meron bang hayop na mas matindi pa kaysa sa tardigrade? Kung meron, pa-comment na lang sa ibaba ng video nang mabasa rin namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Kian Zane Resolis. Hello rin kina John Marco at Noah Adrian. What's up kay Arya Luisa Gonzalez, Ate Gwen, Glenn at OG Villaraza Arofo.
Apollo, Sedi, Alexa at sa buong Claro family. At sa pamilya ni Yasha Jordan Capitulo at sa Jordan family. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys on our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!